Balik po tayo dito sa ating programang Malayang Talakayan, dito po sa People's Television. Manny Cabrera po, nasa kabilang studio natin. Luel Requilman naman po, nandito sa ating main studio. Napag-usapan na natin kanina yung report ng ilang mga agencies, yung DAR, DA, DepEd, CHED, DOF. Ngayon naman, Kamani, itong Foreign Affairs. Foreign Affairs? Yeah, napakahalaga rin na mapag-usapan natin itong Foreign Affairs na ito. Interesado ako dyan. Well, isa sa una nilang pinagmamalaki, yung mga malalaking events na nangyari dito sa atin sa Pilipinas. Nandyan na yung ASEAN Summit. Of course. Malaki yan, ha? Malaking event yan. Napakalaking event, lalo na chairman ng Pilipinas. Diyan sa organisasyon na yan. Sa tingin mo, ano ang naipakita ng bansang Pilipinas at ni Pangulong Duterte sa pagtitipo na ito? Nakita ng maraming mga bansa na kung paano ngayon ay meron na tayong gobyerno na meron direksyon. Hindi lang sa loob ng Pilipinas, kundi maging doon sa pakikipagkapwa sa ibang mga bansa. Kung paanong ngayon, kung natatandaan mo, si Presidente Duterte hinirang na isa sa na pinaka-influensyado, the most influential president sa buong mundo. Binibiro mong binibiro mong karangalan yan. Ang ibig sabihin, kinikilala na tayo ngayon sa mundo. Hindi tayo isang maliit na bansa lamang na pwedeng sunod-sunuran. Sunod-sunuran na sa kung ano yung uso. Hindi. Itoy-itoy. Meron tayo sarili nating mga direksyon Sovereignty. at sinusunod dahil alam natin yung saan tayo patutungo. Ayun yun eh. Kung tayo sunod-sunuran na kung ano yung gustong ipagawa sa atin ng mga makapangyarihang mga bansa, wala, masyadong malabo yan. Well, sa unang taon pa lang, Kamani, hindi basta-basta yung mga pinuntahang bansa ni Presidente Duterte. Nandiyan ang Myanmar, nandiyan ang Thailand, Cambodia, Hong Kong, andyan din ang China, pinuntahan niya, ang Kingdom of Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, even Russia. Pati Russia. Isipin mo, sinong presidente ng Pilipinas ang pumunta sa Russia? Di ba? Sa layo ng Russia, naabot ni Presidente Duterte. Hindi lang yon. Sinong presidente ng Russia ang nakakakilala sa Pilipinas? Tama. Hindi tayo kilala nun. Laki-laki ng Russia. At tayo, ang Pilipinas, tuldok lang tayo sa mundo. Kumbaga, ang kalibel ng Russia, Amerika, China, hindi tayo kilala. Japan nga, medyo secondary pa. For the first time, dinalaw tayo ng presidente mismo na believe din sa presidente natin. Di pareho sila. At nag-donate ng mga kagamitang kinakailangan natin. Yun ang isang malaking achievement ng Administrasyong Duterte. Yun na nga, ang maganda dyan, Kamani. At least, na umuusad tayo, Yes. Kung pag-uusapan natin ay ang ating foreign affairs. Well, yan yung mga bisita ron, Ako, to wrap up dito nga sa usapin ng ASEAN, si Presidente Duterte, na-gain niya yung respeto ng mundo. Yes. Pero ako, hindi lang si Presidente Duterte, pati yung Pilipinas ngayon, nire-respeto na ng mundo. Diba? Na, may Pilipinas pala. Hindi pala pwedeng itoy-itoy na kung sa Bisaya. Hindi pwede itoy-itoy yun nga kung ano gusto nung malalaki. Susunod, hindi. Meron kami sariling policies, meron kami sariling mga patakaran. Igalang nyo yun pagka kayo'y nandirito. Sabi nga, equal Co-equal ng ibang bansa. Kahit na anong laki ng bansa mo at kahit anong liit namin, pareho lang tayo. Yung presidente namin rito, katulad din ng presidente ng ibang mga bansang malalaki. Ganun din. Well, with popularity lang, Kamani, mas popular yung presidente natin dito kaysa sa presidente ng ibang mga bansa. Oh, yes. Diba? Oh, yes. Department of Foreign Affairs pa rin. Hindi lang naman yung kanilang diplomatic duties. Ito rin sa mga kababayan nating ordinaryong Pilipino, lalo na yung mga OFWs nandyan. Alam mo ba, Kamani, ang Department of Foreign Affairs, yung mga OFW at ang kanilang pamilya, ay pwede na silang makakita, pwede na silang makalapit, makakuha ng mabilis at agarang tulong mula sa DFA kasi pinirmahan na po ni Presidente Duterte yung guidelines para sa paggamit ng 1 billion pesos na pondo. Isipin mo, 1 bilyong pisong pondo inilaan
ng Pangulong Duterte para dun sa mga OFWs, yung mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo, may 1 billion pesos palang pondo po para sa inyo kung sakali mang may emergencies, may mga kailangang umuwi, 'di ba? May malalapitan na kayo. 1 billion pesos na pondo 'yan, Biro Kamani. mo yan, kailan nangyari yan? Ngayon lang sa panahong ito, nangyari na pinansin yung kapakanan ng mga naririyan sa ibang dako na tumutulong naman. Ang totoo niyan, yung mga kapatid natin na naririyan sa mga ibang bansa, lalo niya sa Saudi, napakalaki ng naiaambag niyan para sa ating ekonomiya. Oo. Kaya nga tawagin yan mga heroes. Bagong bayani. Oo, mga bagong bayani. Pero hindi nila naramdaman 'yon nung nakaraang mga administrasyon. Wala. Hindi nga maproteksyonan pag umuwi. Nilalaglagan pa ng bala. Oo. Yun na mahirap. Alam naman natin yan paraan na kung paano mababalatan. Kaya nga, Gatasan. magatasan, ma-hold up ng simple-simple. Yung mga bayani. Ano klaseng bayani yan? Tinututukan mo, binuburike mo. Pero ngayon, sa panahon ni Duterte, pagpasok pa lang niya. Binaliktad yung mesa, Yan kagad, ang kauna-unahang ginawa niya, wala nang ganyang mga insidente. Kapag nangyari ulit yan, siya mismo ang magtuturo sa airport para ipalulun sa iyo yung bala. Yun na nga. Ito hindi basta-basta yan. 1 billion na pondo para po sa mga emergencies na kailangan ng mga OFWs. Well, dito sa atin, yung mga planong mag-abroad, may good news din. Ang DFA din, inirelease na yung IRR para naman sa Republic Act 10928 o yung pagpapahaba ng validity ng passport ng ating bansa. 10 years na. 10 years na. Yes, Kamani. Malaking tipid, malaking alwan, malaking tulong naman. sa ating mga Pilipino yan. Malaking kaluwagan yan doon sa mga nagtatrabaho sa abroad. Maaari na kayong mamalagi ron ng 10 taon muna bago kayo humingi ng panibagong passport. Yun ang epekto niyan. Yan po, yung sa DFA at yung iba pa nilang mga report, siguro nakita nyo naman sa pinalabas natin sa TV screen about sa kanilang achievement for the past year, the 2017. Puntahan naman natin, isa ring importante sa ating mga Pilipino, Department of Health. Ayan, yan. Kagawaran ng kalusugan. Ito, Laman ng mga balita ngayon yan. yun na nga Pero ito, binalita naman itong achievement report na ito, Kamani. Ang problema lang, tumutok ang media dun sa report kung ilan yung napatay sa drug operations. Antindi naman. Yung masamang epekto. Yung masamang balita. Oo, yung mga pinag-usapan natin for the past 30 minutes of our program, wala, hindi nila binanggit. Walang ganun. Wala, doon sila tumutok sa ilan yung napatay ng Ilan PNP. yung napatay. Alam mo, napansin ko pa. Parang lumalabas ngayon, lahat ng mga namamatay dito, EJK, extrajudicial killing. Pinapatay ng pulis o ng Pinapatay ng state pulis. sponsored killings. At pagkatapos, para bagang lumalabas niyan sa mata ng international, walang ginagawa ang ating gobyerno doon sa mga nababalita at nare-report na state-sponsored na mga killings. Hindi lang walang ginagawa. Lumalabas pa doon na inuutos daw ni Presidente Duterte. Kaya nga ganon ang lumilitaw sa mga balita. Imahe natin, Ang image, oo. Pangit. Pero puntahan natin ang DOH. Speaking of just sa drugs na yan. Oo. Alam ba ninyo na 16,103 dependents, drug dependents, Ayun. ang sumasa ilalim ngayon sa rehabilitation program? Biro mo yan. Pinagmamalaki kasi nila yung libo-libo daw na napapatay Oo. sa drug operations. Hindi naman lahat ng yon may kinalaman sa drugs. Merong mga namatay dyan, nag-away yung mag-asawa, nag-away yung magbiyanan, o kaya magkakaibigan. Baka pati yun. Dinadamay nila ron sa drug war. Kaya nga, yun ang masakit. At hindi nila hina-highlight na meron pa lang 16,103 na drug dependents na nagpaparehab. Ginagastusan ng gobyerno yan sa DOH. Biro mo yun. Ilagay na natin, okay. Sabihin na natin, ilan ba yung namatay? Ilan libo? 10, sinasabi nila eh. 10,000? Mahigit na kamo. 10,000? Yun na nga. Dami naman. Sobra naman kayo. Kasi nga, pati nag-away na love triangle, dinadamay na. Pero as against, doon sa mga nire-rehab, ibig sabihin yan,
merong mga hakbang na ginagawa ang gobyerno para diyan sa mga nasa daigdig ng droga. Whether you are already an addict, you are a user, you are a pusher, you are, siguro ang hindi lang pwedeng patawarin dito yung mga drug lord. Yan. Ah. Yan talaga ang ugat. Yung mga naririyan sa buhay, sinasabi nila, maliliit lang anya ang pinapatay. Kasi yan ang lumilitaw sa balita eh. Yung mga maliliit, yung mga pobre, sila ang mga nagiging biktima ng mga pagpatay ng mga may kapangyarihan. Mali naman yan, mga ako na yan. Insinuations na yan. Diba? Well, sa 16,103, good news po. 2,236 drug dependents ang nakakumpleto na ha. Already completed DOH Drug Rehabilitation Biro mo Program. Yan pwede nang magbalik ulit sa normal nilang buhay. At hindi lamang yan. Ang balita ko dyan, binibigyan pa sila ng training, Livelihood. Livelihood. At ito, 14,046 drug surrenderies received livelihood and Ayun. skills training by Ayun. the TESDA. Yun. Dahil wala sila. Yun ang laging dahilan eh. Sa hirap ng buhay niya, kaya kami napasok dito. O, bueno, ikaw naman nagamot na diyan sa iyong bisyo. Tuturuan ka namin kung paano maghanap buhay na maayos. O eto, bibigyan ka pa namin ng kapital para yung iyong sariling pangkabuhayan, iyo na yon. Wala kang amo. Iyo lang yun. Kung gagawin mo lamang yung tama, tiyak. Maganda magiging buhay mo. Huwag ka na lang magbalik doon sa dati mong bisyo. Talikuran mo na yun. Kaganda na yan. Diba? Well, dugtong pa natin sa DOH. Kaya lang nga, yun nga, ang na-highlight lagi, yung patay, hindi nila pinapakita itong good news na ito. Yung good Anyways, news, 945,953 indigent patients obtained financial assistance for diagnostics, medicine, medical supplies, and services under DOH Medical Assistance Program. Mula po yan July 1, 2016 hanggang June 30, 2017. Sipin mo, 1 milyong mga mahihirap na mga Pilipino ang natulungan. Pinansyal at serbisyo man ang pag-uusapan. Mula yan sa DOH, Kamani. Biro mo yan. Sana yun ang bigyan ng lalong malaking espasyo sa mga pagbabalita, makarating sana sa mga Pilipino para hindi nagkakaroon ng masamang isipan ng mga Pilipino na yung perang, yung ating taxes na binabayaran, hindi po na ibabalik sa kanila in terms of services, in terms of yung mga serbisyo ng mga tulong, mga departamento. Ayan yun. Sana, kung ganyan ang ganyan yan, mai-inculcate sa Pilipino na dapat talagang tulungan natin yung gobyerno sapagkat gumagawa ito para sa atin. Yun na nga eh. Well, marami-rami tayong napag-usapan about sa DOH. Puntahan natin itong paborito nila, Kamani. Fighting illegal drugs. Ito yon. #real numbers. Yung totohanan lang. Yung totohanan. Alam mo ba, merong 79,193 anti-drug operations ang isinagawa mula July 1, 2016 hanggang November 2017. 79,000. Out of that, 118,287 drug personalities arrested. Alive. Buhay. Hindi pinatay. Hindi pinatay. Hindi pinatay, Kamani. At isipin mo 1.3 million surrenderies. Yung mga drug surrenderies. Sumurrender. Hindi pinatay. Hindi rin pinatay. Bakit naman hindi nila binabalita yan? Bakit Ewan yun ko. lang mga namatay, nanlaban, umano? Yun lang ang gustong ibalita. Alam mo ano binabalita nila? Yung 3,967 drug personalities na namatay sa anti-drug operations. Grabe. Nawala na yata sa bokabularyo nila yung comparison. Yung magkumpara tayo, isipin mo, simple lang naman ikumpara mo eh. From 79,000 operations, 118,000 yung sumuko, nahuli. Di ba? Tapos, 3,000 yung lumaban. Di ba makatarungan na numero na yun? Diba? Lumaban talaga. Pero hindi yun eh. Ang gusto nila talagang igiit at ipilit. Na yung mga to, sinadyang pinatay, pinaslang ng walang kalaban-laban. Salbahe talaga itong gobyernong ito.
Pero maganda tong report nila, bakit kamo? Binukod nila ha, kasi yung kanina, 3,967 drug personalities yung namatay sa drug operations. Oo. Ngayon, 16,355 homicide cases under investigation. Ito na yung sari-saring pagkamatay. Ayun na. 'Di ba? Yung hindi naman sa drug-related operations. Eh, ang problema, pinaplas kasi kaman eh. Oo. Addition ang alam nila. Ay, kasi ang gandang i-cover niyan eh. Isipin mo, Yung madugo. 16,000 plus 3,000. Malaking bilang yun. Di ba? Sasabihin lang na, nang laban yan. Hindi po. Malinaw na malinaw po rito. Kung ilan yun ng laban. 3,967. Out, mula yan doon sa 79,000 na drug operations. Alam mo magkano kamani ang kumpiska natin na droga? Gaano? 18.92 billion pesos Ang halaga. na halaga ng droga yung Nakumpiska. nakumpiska. Naalis natin sa mga kalsada, sa mga kalye po natin, yung Biro mo ganyang yan. karaming droga na yan. Yung volume na yan, ilang kabataan ang sisirain yan. Ilang mga mamamayan, ilang tahanan ang masisira niyan. Well, 1 gram lang kamani, adik ka na eh. Oo. Makasubo ka ng 1 gram, wala na. Malululong ka na dyan. Ay, nako. Oo. So, we're talking about another 1 million, 2 million pa siguro ng mga drug dependents kung hindi napigilan yung 18.92 billion worth ng droga na kumalat. Anong bunga, kamani, nung mga sumurrender, nung mga operasyon na yan? Base sa report, 4,747 barangays ang idineklara na po na drug-free. 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 Wala na, zero na ang insidente. Nalinis yung droga. Malinis na. Diba? Hindi kagandang kwan yan, larawan yan. Mhm. Kesa ang lagi binabalita yung mga namatay o pinatay. Idinidiin pa naman yun. Mhm. Pinatay. Nanlaban umano. Mhm. Yun ang idinidiin. Yun na nga eh. Kung tayo nga nandito sa Mindanao, makikinig tayo sa mga balitang ganyan. Mhm. Kahit yung mga naririyan sa Visayas, malayo doon sa Sentral, no? Mhm. Malayo sa Manila, Mhm. kung saan naroroon yung ating gobyerno. Mhm. Kung maniniwala ka sa ganyang mga balita na araw-araw po parang lason Mhm. na ini-injection sa atin, maniniwala ka, darating yung panahon, talagang magngingit-ngit ka na sa gobyerno mo. Lalabanan mo na. Akit ka sa bundok. Akit ka na sa bundok. Rebelde. Doon ka makikipaglaban. O ganon, di ba? Yun na nga. Pero sana, ngayon, itong taon na ito, New Year, Mhm. sana magkaroon ng pagbabago sa ating mga pag-iisip at sa ating mga patakaran sa buhay. Hindi maaalis yung mga problema, of course. Mhm. Pero hindi naman yung mga problemang yan walang solusyon. Lamang, kinakailangan nating maghintay sapagkat yung mga problemang yan, matagal pong namahay. Kumbaga, lumala ng lumala na walang nangyayari, dumating yung doktor, nako, ang daming Ooperahan. sakit, ang daming ooperahan. Hindi naman pwede yan sa loob lamang ng ilang linggo, maubos lahat yan. Mhm. Kaya antayin lang natin. Konting tiyaga pa. Mhm. Malay natin. Baka sa bilis ng mga pangyayari at patakaran nitong gobyerno ito, ng policy nito, Mhm. paggising mo bukas, Mhm. meron ka na makikita mga pagbabago. Hindi katulad noon, puro pangako. Ngayon, ito na ang panahon. Pagtupad na. Sa pangako. Kaya, samahan natin itong ating gobyernong ito. Suportahan natin, suhayan natin, para lalo siyang magtumibay at lalo siyang, yung bang magsikap. Lumakas ang loob. Ibigay sa lahat. Mahay moral ba? Ibigay sa atin yung marapat para sa atin. Mhm. Yan yung dapat nating New Year's resolution. Well, Kamani, survey says tayo ha. Ano Apo. sinasabi ng survey Ano? tungkol sa lahat ng ito? Mamaya, pagbabalik natin sa last part ng ating programa, ano bang sinasabi ng taong bayan, resulta ng survey? Diyan lang po kayo, magbabalik kami.